po sa atin at para hindi po ma-distract si Pastor Jess, po na naka-mute po tayo at tayo po ay makinig at magrema po tayo sa kanyang mga salita. Amen po ba? Amen. Pastor Jess, paki-record po ang ating Bible study. Okay, so purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Tayo po ay, ito po yung pinakahuling pag-aaral natin, Bible study sa taong ito. Sapagkat yung mga susunod pong linggo, napakarami na po namin mga activities sa aming pong church. So, po pwede naman po na reviewin po natin yung mga videos na atin pong previously na pinag-aralan para mabalikan natin yung mga mahalagang paksa, yung mga bagay na nais ng Diyos na maitanim sa ating puso ng malalim. Okay, so sa gabing ito mga kapatid, isang mahalagang parable na naman ang ating pag-uusapan. Okay, so ready ko lang po yung akin pong slides. Okay. So this time, sunod-sunod po yung ating mga parables, no. Nung nakaraan, yung the parable of the talents, tapos yung nakaraang linggo ay yung parable ng ano nga uli, Sister Joy, yung ating topic ng last week? The faithful servant po ba? Yung about the servant. And this time ay yung about din sa sa riches, yung the parable of the rich fool. Okay, so dito sa may parable na ito mga kapatid ay makikita natin kung ano ang tao na walang Diyos. So ang Panginoong Hesus binibigyan tayo ng insight ng totoong kalagayan ng taong outside sa salita ng Diyos. The true status of a man without the Spirit of God. Ang tao na walang Diyos, kahit kayo maobserbahan ninyo sa paligid ninyo, he is full of himself. Wala siyang ibang nakikita except himself. Nakafocus siya sa kanyang sarili at si God, bagamat maaaring naniniwala siya si God, para lang pigment siya ng imagination. Hindi siya reality sa kanyang buhay. Ito po ay isang ang taong hindi niya nakikita ang reality of God ay taong namumuhay in total darkness. Okay? So, ang taong wala sa Diyos, tatandaan ninyo, ay namubuhay ng walang purpose. Hindi niya nauunawaan ang true meaning of life. Ang tao na wala sa Diyos is living in delusion. Uulitin ko, ang taong outside sa kalooban ng Diyos is living in delusion. Lahat ng kanyang hopes and dreams ay illusions and insanity. Maiintindihan nyo rin po yung mga terminology na yan. Okay? So, kaya nga makikita nyo mga kapatid kung gaano tayo kapalad. Mapalad tayo sapagkat hinirang tayo ng Panginoon, binigyan niya tayo ng kakayanan na maunawaan, binuksan niya ang ating tainga na makapakinig, binuksan niya ang ating mga mata na makakita at ang ating puso na makaperceive ng kanyang kalooban. Napakapalad ninyo kapatid kung ang puso ninyo ay bukas na bukas sa salita ng Panginoon at walang sagabal. Tunghayan po natin ang mga talata dito po sa Luke chapter 12, beginning verse 13. Then one from the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. But he said to him, Man, who made me a judge or an arbitrator over you?
And he said to them, take heed and beware of covetousness. For one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Then he spoke about a parable to them, saying, the ground of a certain rich man yielded plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do, since I have no room to store my crops? So he said, I will do this. I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. And I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease and eat and drink and be merry. But God said to him, fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. So sa gabing ito mga kapatid, ay pag-uusapan natin yung isa sa mga deepest problem of a fallen man. Ano yun? The love of money, the deceitfulness of riches, the insatiable desires of man, the fleeting pleasures of this world, greed, and covetousness. Amen? Kaya nga, malalim po ito mga kapatid, at ito po ay na makikita natin sa puso ng tao, mayaman man siya o mahirap. Ang covetousness ay wala po siyang pinipili. Mayaman ka man o mahirap. Ang greed ay present sa mayaman at sa mahirap. So greed is defined as an insatiable desire and lust for more and more. Yan po ang greed. Wala siyang kasapatan. Wala siyang satisfaction. He lusts for more and more. It is all-consuming, and so that all of life become focused on the accumulation of wealth. At ito po yung mabagsik. There is no room for anything else, not even for God. Yan po ang greed. Punong-puno ng kanyang sarili. Napakadilim ng puso ng tao na sakbibi ng greed and covetousness. Kaya nga, iyan yung binigay ng Panginoon na babala. Be on guard against all covetousness. Sa 10 Commandments, inilagay yan as the 10th commandment. Thou shalt not covet. Thou shalt not covet thy neighbor's goods. Thou shalt not covet thy neighbor's maid, thy neighbor's animals, thy neighbor's wives. Huwag mo siyang iko-covet. Ang covetousness ay a serious matter, no? Because it is a major issue of the evil heart of man. It blinds the hearts of men. It destroys lives. It causes man to murder and commit more heinous crimes. At napakarami ng victim nitong covetousness nito. Amen? Ang tao na wala ang banal na espiritu is totally helpless in the presence of greed and covetousness. He cannot resist it. Pero tayo na pinagkalooban ng Diyos ng banal na espiritu, ay binigyan niya ng pagkaunawa kung gaano ka-dangerous ang kasalanan na ito. Kaya wag po nating mamaliitin to mga kapatid. Wala pong itong pinipili kay Kristiyano ka, kay unbeliever ka. Okay? Pero ang mga talagang ang puso niya ay saturated ng salita ng Panginoon. He is fully aware
ng danger ng kasalanan ito. It is a serious matter before God. Okay? So, tignan po ninyo no sa ang Panginoong Hesus, tinawag niya ang ang mga material things ng mundong ito, ang riches of this world, tinawag niya na unrighteous mammon. Why? Kitang-kita natin ang tingin nila sa pera nagpapatayan ng mga tao. Alam niyo ba pagdating na sa pera, wala nang kapakapatid diyan. 'Di ba? Minsan nga lupa lang nag-aaway-away na mga kapatid, nagdedemandahan, nagpapatayan ng magkakapatid diyan ha. Ganyan katindi kaya nga ang tawag ng Panginoon diyan unrighteous mammon. Okay? Marami nang winasak yan na buhay, pamilya, society. Okay? So, tatandaan po natin, basically, wala naman sanang problema sa riches, wealth, and money. Wala naman po sanang problema yan kasi lahat ng ito ay gift of God sa tao. Kaya lang, ito ay nagiging evil kapag minahal natin ito ng sobra kaysa sa Diyos na nagbigay nito. Doon po nagiging evil ang money. Doon siya nagiging unrighteous. Okay? It is evil when it becomes an idol of the heart. Actually, maraming akong kilalang Kristiyano, even mga pastors, ang slave ng greed and covetousness. Marami siyang natitempt, itong pong kasalanan ito, even sa hanay ng mga ministers ng Panginoon. When it captures your heart and deceives your mind and blinds your eyes from the reality of God. Yan po yung totoong nangyayari. Binubulag ka niyan. Dadayain niya ang iyong pag-iisip. Bibihagin niya ang iyong puso. At hindi mo na makikita yung reality ng Diyos. Ang nakikita mo na yung salapi. Kaya delikado yan eh. It is evil when it becomes the source of your comfort at iyon na nakapagbibigay sa'yo ng satisfaction, ng security, yung pera na ang nakapagbibigay sa'yo ng security. That is a very dangerous thing na mangyari sa buhay ng tao. Yun na ang source ng joy mo, ng happiness and pleasure, instead na sana si God yun eh. Amen? Alam nyo ba doon sa Ten Commandments, ang unang-unang sa mga commandments na ibinigay ng Panginoon, you shall have no other gods before me. Bakit iyon ang commandment ng Diyos? Alam nyo, minsan bias tayong mga born again eh. Why? Overemphasize natin yung physical idols. Kung dikdikin natin yung mga idol worshiper, talaga na mga nanggagalaiti pa ang mga tagapagturo. Pero hindi na pag-uusapan yung idols of the heart na mas delikado ito. At ito ay nakikita kahit sa mga Kristiyano. Wala kang ang physical idol, meron ka namang idol of the heart. Amen po ba? So ngayon mga kapatid, pag nilay-nilayin po natin yung mga mahahalagang pag-aaral natin ngayong gabi. Okay? Kaya nga sinabi doon sa may first commandment, you shall have no other gods before me. Kasi why? Dapat si God ang pumupuno sa puso natin. Siya yung pinanggagalingan ng ating joy, ng ating strength, siya yung ating satisfaction, siya yung ating future, siya yung ating destiny, siya yung ating happiness, siya yung lahat sa buhay natin. Dapat sa kanya nagmumula yun eh. Kaya so ang nangyayari, what is idol of the heart? Yung mga bagay na binigay ng Diyos, yun na ang nakapagbibigay sa iyo ng satisfaction, security, happiness, etc., etc. Okay? So, yun po, doon po nagiging delikado yan. That we love so much the gift rather than the giver of that gift. Okay, so, very important po yan mga kapatid. Kaya nga sinabi nga sa may 1 Timothy chapter 6 verse 10, the love of money is the root of all evil. It's not money. It's not the problem of money, but the love of money.
Yun ang root ng lahat ng evil. Okay? At marami mga Kristiyano ang nahulog sa patibong nito. Okay? And it was written in 1 Timothy chapter 6. Okay? Sabi rito, godliness with contentment is great gain. Wow! Supposedly, ang mga Kristiyano na nauunawaan niya talaga ang paghahari ng Diyos, meron siyang contentment eh. Okay? Kasi nakikita niya na ang totoong treasure ay si Christ. Yung makilala niya si Christ, siya yung talagang portion natin sa buhay na to eh. Siya yung ating inheritance at siya rin yung ating reward. Si Christ. Pero, kaya nga pag nakita mo si Christ na treasure, magkakaroon ka ng contentment sa puso mo. Na mas nanasain mo na lumakad ka sa godliness kasi meron kang kasapatan sa puso mo. Sabi nga rito sa verse 7, for we brought nothing into this world and it is certain that we can carry nothing out. Diba? Ipinanganak naman talaga wala tayong nikosing eh. Mamamatay rin tayo, lilisanin din natin ang mundong ito nang wala rin tayong daladala. Yun ang isang katotohanan. And having food and clothing, with this, we shall be content. Diba? Yung sinusustain tayo ng Diyos araw-araw. Kontento na tayo dapat doon. Huwag tayong magdi-desire ng more than sa itinakda ng Diyos para sa atin. Doon nahuhulog sa patibong na yun ng mga Kristiyano eh. At sinulat ng Panginoon yun dito. Sabi niya, but those who desire to be rich fall into temptation and a snare and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. Grabe yung babala na ito. Marami na akong nakita na mga Christians na nagdi-desire sila na yumaman, pinaprioritize nila yung mga bagay na to. Ano nangyari? Nahulog sa patibong ni Satanas. Destruction ang ending nila. For the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. It was written, mga kapatid, for our instruction. Ganito ang kasasapitan natin, uulitin ko, walang pinipili ang greed and covetousness. Wala siyang pinipili. Kay ikaw, ordinaryong Kristiyano ka lang o ikaw man ay pastor ka, lahat ng iyan ay nabibiktima ng greed and covetousness. Kaya nga pag ang isang pastor na-hook ang kanyang puso ng yung mga easy money, tapos ituturo niya sa pulpit, maghihikayat siya ng mga investor sa pyramid. Kaya nga magandang target ng yan ni Satan yan, yung mga pastor eh. Kasi sila yung tumatayo sa may pulpit, meron silang kakayanan na mag-convince sa mga membro. Ang dami ko nang narinig na ganyang balita sa Manila, mga churches na divide because of pyramiding na inintroduce ng pastor nila. Kasi yung pastor nila, na-hook yung puso nila sa greed and covetousness. Walang contentment sa puso na kung ano lang sana ang binigay ng Diyos sa kanila, masiyahan na sila doon. Wala po itong pinipili. Even kayo mga kapatid na nakikinig ngayong gabing ito, hindi kayo exempted. Darating ang mga time, kaya ipag-pray ninyo na huwag kayo magpo-fall sa temptation na ito. Okay? So ngayon, sabi ko nga sa inyo kanina, ang kapwa mayaman at mahirap ay nabibiktima ng greed and covetousness. Ang mga mayayaman has a greater temptation. Why? Kasi yung illusion ng self-reliance and self-sufficiency and self-worship, yun po yung kanilang greatest temptation in regards to those things, sa covetousness and greed.
Nagkakaroon sila ng illusion na iyon na ang kanilang security. Total, may pera naman kami, secured ang aming buhay, secured ang aming future. Kung ako'y magkasakit, meron naman, kaya ko namang magpa-hospital sa mamahaling hospital, kaya kong mag-hire ng mga espesyalistang mga doktor, kaya kong bumili ng mga mamahaling gamot. It is an illusion na doon mo ilagak ang iyong pananampalataya sa salapi. Nagkakaroon sila ng self-reliance at yung self-sufficiency. It is a very dangerous thing na dumating yan sa puso ng isang hinirang ng Diyos. Sa mahihirap naman, ano naman ang temptation nila sa greed and covetousness? Ang poor, because of their insufficiency sa mga material things, they are tempted to steal, to deceive, to manipulate, to swindle, to kidnap, to kill, and to do any harmful things against their neighbor just to obtain the unrighteous mammon. Kaya parehas po yan, ano? Kaya wag yung sasabihin na yung mga mayayaman lang ang tempted by greed and covetousness. Hindi. Kahit nga mahihirap, kikitang-kita mo yung yung kasalanan ng greed and covetousness. Okay? Kaya beware. Sinabihan tayo ng Panginoon, mag-ingat kayo. Beware of covetousness. Itong taong ito, lumapit ito sa Panginoong Yesus at ginagawa niya ang Panginoon na arbitrator or judge. So, ibig sabihin, lumalapit sa Panginoon, He is asking for justice. Justice nga ba ang inihingi niya sa Panginoong Yesus? Hindi siya lumapit sa Panginoon para humingi sa Panginoon ng wise judgment kung papaano niya ihaharapin itong crisis nila sa magkapatid. Pero ang Panginoon na nakakita ng totoong laman ng kanyang puso, tinumbok siya. Sabi niya, ang problema mo hindi justice. Ang totoong problema mo, covetousness. Kasi unang-una, sa Deuteronomy chapter 25, verse 1, merong batas doon na kung meron kayong dispute, go to the court. Meron kasing court na talagang inordain para dyan na magja-judge sa kanilang mga kaso. Anumang kaso. Merong court na mag-aano dyan at magja-justify kung sino ba yung tama o sino yung mali. Pero itong taong ito, ayaw niya dumaan doon sa may proceedings na yon na provided by the law. At ang si Jesus ang kanyang kinukuha na attorney or arbitrator. Kaya tinumbok siya ng Panginoong Yesus. Sabi niya, ang problema mo ay yung puso mo na capture ng covetousness. Mag-ingat ka dyan. Kaya nga, tatandaan po natin mga kapatid, ang covetousness ay napaka-serious niya kasi sa may Bible, nakita nyo yung mga examples ng Bible. For example, si Eve, kinovet niya yung pagiging Diyos. Si Adam and Eve, kinovet nila ang pagiging Diyos at dinisobey nila yung kaisa-isang utos ng Panginoon. Si Lot, kinovet niya ang Sodom. Sinabi na huwag kayong, habang kayo tumatakas, huwag kayong lilingon. Pero yung puso niya kasi nandun talaga sa may Sodom So naging pillar of salt siya. Si Akan, nung time ni Joshua, ang linaw ng instruction ng Panginoon, lahat ng mga spoils of war ay susunugin as an offering sa Panginoon. Pero na kinovet niya yung ibang mga articles na ipinagbabawal ng Panginoon, pinagkatago-tago niya sa ilalim ng kanyang tent. Pero nabisto pa rin siya ng Panginoon. Kaya grabe yung punishment, pati pamilya niya nadamay pa buong Israel sa kanyang covetousness. Si David, kinovet niya yung asawa ng kanyang general. So anong nangyari? Pinapatay niya pa yung asawa nun para lamang makovet niya yung asawa. Grabe yung punishment sa kanya. Pati ang bayang Israel nadamay sa kanyang covetousness. So seryosong bagay ito mga kapatid. Kaya ito ina-address ng Panginoon sa atin kasi kung hindi tayo maging maingat, madadamay pati yung mga mahal mo sa buhay.
sa consequences when God acts in judgment against your covetousness. Pati sila madadamay nang hindi mo nalalaman. Okay? So, kaya sabi ng Panginoon, take heed, beware of covetousness, for one's life does not consist in abundance of the things he possesses. Tatandaan ninyo, kasi ang mundong ito, yun ang pag-aakala niya, na kapag meron siyang ari-arian, secured na ang buhay niya, para na siyang nakasandig sa matibay na pader. No! Maling-mali sila. Kasi sabi ng Panginoong Yesus, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Baka mali na ang iyong worldview concerning finances. Baka iyan na ang iyong nagiging sandigan. Kaya wala na tayong tigil sa pag-amas ng money. Kasi iba na ang tingin mo. Hindi mo na nakikita na ang Panginoong Hesus ang iyong treasure. Mag-ingat po kayo sa ganyang uri ng takbo ng puso. Bantayan niyo po ang inyong puso. Okay? Tignan po ninyo ito. Think about these things na ating pong pag-uusapan ngayon. The Bible offers 500 verses roughly on the topic of prayer. 500 verses. A little less than 500 verses on the topic of faith. Kung kayo ay may concordance, i-go over nyo yung concordance, makikita nyo. Around 500 verses, topic about faith. Pero, pagdating sa material possessions tungkol sa pera, there are more than 2,000 verses. Why? Bakit, mga kapatid? Bakit ang daming sinasabi ng Panginoon patungkol sa pera, material possession? Why? Kasi iyan isa yan sa mga deepest problem of man. Okay? And out of 39, actually 39 parables ito. Out of 39 parables ng ating Panginoong Yesus, 16 have to do with money or material possessions. Think about it, mga kapatid. Why? Bakit ang ating Panginoong Yesus, marami siyang dapat na sabihin about money and possession? Bakit marami siyang mga teachings about this matter? Kasi ang Panginoon always concerned about our hearts. Kasi sa puso natin nandoon ang lahat ng issues ng tao. Kung ano yung minamahal ng puso mo, iyon ang kanyang Panginoon. At ayaw ng Diyos na may kaagaw siya sa ating puso. Kaya don't allow yourself to be captured ng idolatry na ito. Kasi ang tao by nature is easily captivated by material things, by material possessions. Okay? Nais ng Panginoon na tayo ay mapuno tayo ng mga bagay na makalangit. Amen? Yun ang nais ng Panginoon, na mapuno tayo ng mga bagay na makadiyos. At gamitin natin yung possessions ng mundo na ito as our slave, not as our master. Sinabi na ng Panginoong Diyos yan sa last topic natin, you cannot serve two masters. Kasi ang tendency nun, pag ginawa mo yan, mamahalin mo yung isa, kamumuhian mo yung isa. Sinabi na ng Panginoon yan, it is a principle of life. Hindi po pwedeng mahal mo ang Diyos, mahal mo ang ang riches ng mundong ito. There must only one master. There must only one Lord over your possession. Hindi po pwedeng dalawa. Lord mo si Jesus at Lord mo rin yung possessions mo. Hindi po pwede yan. Uuwi ka lang doon sa principle na tinuro ng Panginoon. Mamahalin mo yung isa. Either ang Panginoon o ang iyong unrighteous mammon. Kaya be wise, mga kapatid.
This is a very serious matter. Ang pinag-uusapan natin dito ay idolatry of the heart. And it is a sin, a grievous sin against God. Okay? Tatandaan ninyo, ang pinaka-problema talaga ng tao, it is not money itself, it is your heart. Kasi dyan nagbibuild ang lahat ng deception ni Satan. Amen? At winawarningan tayo ng Panginoon na ang puso natin ay ma-stir up na sa Diyos lang aasa ng lahat ng bagay. At winawarningan tayo na walang dapat makakaagaw ng ating puso. Etong mga verses na ito ay mga principles of life na tinuro ng Panginoon sa atin. For where your treasure is, there your heart will be also. Period. Wala nang exemption dyan, mga kapatid. Amen po ba? Kung nasa saan, kung sino yung nakapag-capture ng heart mo, kung ano yung tinetreasure ng puso mo, iyon ang iyong mamahalin. Okay? Sino ang nakabihag ng puso ninyo, kapatid? Ano ang nagpapatakbo sa puso mo? Isipin niyo po yan, kapatid. It is the heart of the problem. Okay? The heart is more deceitful than all else and is desperately sick. And who can understand it? Ang tao, kayang-kaya niyang magkubli. Kayang-kaya niyang ipakita sa tao na okay lang siya. Kahit na mahal niya ang Panginoon, tapos mahal niya rin at the same time, pinagsasabay niya na mahal niya daw. Kayang-kaya natin dayain yung sarili natin. Kayang-kaya natin ipakita sa mga tao na okay tayo, pero we are not okay in the eyes of God. Sino nakakaunawa ng puso ng tao? Of course, ang Panginoon. Sabi niya, I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give each man according to his ways, according to the results of his deeds. Walang may tatago sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga sabi rito sa may Proverbs 4, keep your heart with all diligence. Bantayan mo ng maigi, mga kapatid. Why? For out of it spring the issues of life. Diyan nagmumula ang lahat ng problema. Amen? Kaya see to it na ang puso ninyo ay malayang-malaya na nagagamit ng Panginoon at tangi ang Panginoon lang ang kanyang minamahal. Wala nang iba. Okay. So, tignan ninyo yung parable of the sower na ating pinag-aralan nung matagal na panahon na. Okay? Actually, this is the very first parable na ating tinalakay dito, the parable of the sower. Yung ikatlong seed na bumagsak sa thorny places. Ipinaliwanag yung paliwanag dito, no? Yung explanation. And the one whom the seed was sown among the thorns, this is the man who hears the word, and the worry of the world, and the deceitfulness of riches. Nakita niyo yung mga terminology na ginagamit ng Panginoong Yesus? Mapandinlang na kayamanan. Choke the word, and it becomes unfruitful. And then in the parallel passage sa Luke chapter 8, the seed which fell among the thorns, these are the ones who have heard, and as they go on their way, they are choked with worries and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to maturity. Seryoso. Huwag niyo pong i-undermine, kapatid, yung topic ngayong gabi. Huwag niyo po itong i-ignore. This is a serious matter before the Lord. Okay?
So ito yung mga bagay na nakapagka-capture sa puso ng tao. Tignan ninyo yung parable ng rich young ruler. Alam nyo na yung kwentong ito. Di ba? Yung nagmamalaki pa siya, Lord, paano ko ma-inherit ang eternal life? Anong, siyempre, sabihin ng Panginoon, sundin mo yung Ten Commandments. Sabi niyang ganun. Ay, nagawa ko na yan mula pa nung bata ko. Sabi ni Jesus. Meron ka pang kulang, sabi niyang ganun. Gusto mong makumpleto? Ito, gawin mo to. Go your way. Sell whatever you have and give to the poor and you will have treasure in heaven. Nakita niyo, no? Yun yung nais ng Panginoon, yung magkaroon tayo ng treasures in heaven. And come and take up your cross and follow me. But he was sad at this word and went away sorrowful, for he had great possessions. Napakayaman niya kasi. Naging idol niya ng kanyang puso yung kanyang kayamanan. At hindi niya kayang i-give up yun. Nailantad ng Panginoon yung kanyang totoong kalagayan ng kanyang puso. Nung una nagmamalaki siya, pero nakita yung kanyang kahubaran, yung kanyang emptiness sa kanyang profession ng faith. Kaya tapos sinabi ng Panginoon itong bombastic na word, sabi niya in verse 23, Then Jesus looked around and said to his disciple, How hard it is for those who have riches to enter into the kingdom of God. Mga kapatid, hindi ito sasabihin ng Panginoong Hesus kung hindi ito totoo. Napakahirap para sa mga taong mayayaman o mga tao na may possessions ng malalaking kayamanan. Napakahirap daw, sabi ng Panginoon, na sila'y makapasa sa kaharian ng Diyos. Mismo ang Panginoong Hesus, sinabi niya yan. For it is easier, sabi niya, sa isang kamelyo na pumasok sa eye of a needle. Ito po ay isang figurative of speech, no? Alam naman natin hindi naman talaga kasya yung camel sa butas ng karayom eh. It is a figure of speech just to validate yung kanyang ultimate goal. Ano yon? Done for a rich man to enter into the kingdom of God. Napakahirap, no? Talagang sinabi ng Panginoong Hesus mahirap para sa mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ko nilalahat ng lahat ng mayayaman. Sa church, marami kaming kapatid na mayayaman, pero ang kailang mga puso ay tested na talagang open for the kingdom of God. Kaya sabi ko sa inyo, ang covetousness o ang greed ay hindi lamang para sa mayayaman, pati rin sa mahihirap. So ang tao na na-capture ng greed and covetousness, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Kasi hindi niya kayang i-give up yun. Kasi naging idol na yun ng kanyang puso. Amen? Mahirap, sabi ng Panginoong Hesus. Mahirap para sa isang mayaman ng pumasok sa kaharian ng Panginoon. Hindi niya kayang bitawan. Na para bang sa tingin niya, pag namatay siya, dala-dala niya pa rin yung kayamanan niyang iyon. Hindi niya alam pag namatay na siya, saan niya iiwan yung kayamanan niya? Yung kanya bang anak o pamamanahan ng kanyang kayamanan pag siya'y namatay, masisigurado ba yon na iyon ay magpapatuloy? Kahangalan, isang malaking foolishness ang ituon mo ang mata mo sa mga bagay na yan na lumilipas. Kaya nga, mabigat yung instruction ng Panginoon patungkol sa mga money matters. Sabi niya rito, instruct those who are rich in this present world not to be conceited. Kasi nakapagpapalalo Hindi po ba? Ang taong may tinatangkilik, yumayabang siya. Totoo yan. Proven yan. Tumataas ang tingin sa sarili niya. Akala niya makapangyarihan na siya pag meron siyang mga salapi. Okay?
Instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches. Uncertain yan eh. Hindi yan pwedeng panghawakan. It cannot promise you life. It cannot promise you security. Walang kayang i-promise ang riches. It is temporal. Di ba? Nagfe-fail yan. Sabi nga natin noong nakarang topic natin, doon sa unjust steward. Sabi doon na when the unrighteous mammon fails, nagfe-fail yan eh. In times of war, in times of calamity, devastation, economic crisis, nagfe-fail yan. Pag namatay ka na, nagfe-fail na ang kayamanan. Napupunta na lang yan kung saan gusto ng Diyos na ibigay. Kaya nga ang payo ng Panginoon, huwag mong i-fix ang iyong mga mata sa mga bagay na yan kasi uncertain yan. Tumingin ka sa mga bagay na certain. Kanino yon? Sa Panginoon. Who richly supplies us with all things to enjoy. Hindi nyo napapansin yung mga mayayaman na nakapture ng kayamanan? Kung todo yung pagtitipid nila, tipid sila ng tipid, ang yaman-yaman na nila to the point na hindi sila makabili ng bagong tsinelas. May kilala akong ganyan eh. Dito sa amin, ang yaman-yaman niya, milyonaryo siya, negosyanteng milyonaryo, pero makita mo itsura niya. Yung short niya, butas-butas na. Tsinelas niya, sira-sira na. Nakita mo, no? Grabe. It was written in the scriptures, yung ganong attitude, especially sa Ecclesiastes. Naisulat yung ganong attitude. Wala siyang tigil sa kaamas ng kayamanan. That is foolishness. That is meaningless. Sa halip, mga kapatid, kung ikaw man may tinatangkilik ngayon, pakinggan mo tong instruction. Kung ikaw man ay isang mayaman at may tinatangkilik ka, ito ang sabi sa iyo ng Panginoon, hindi sabi ni Pastor Jess. Ito ang sabi sa iyo ng Panginoon, instruct them to do good and to be rich in good works and to be generous and ready to share. Alam mo, ang possession can be a testing para sa iyo. Diyan makikita kung mayroong Diyos sa puso mo o kung ikaw ay punong-puno ka ng sarili mo. Nagiging gauge ang iyong possessions para makita ng Diyos kung talaga bang merong room for God sa iyong puso. Kung kinikilala mo ba siya. Kasi kung talagang kinikilala mo ang Diyos, ipapagamit mo ito para sa kalooban ng Panginoon. Magiging mayaman ka in good works. Magiging generous ka, hindi ka magiging madamot na tumulong sa mga kapwang nangangailangan. And ready, always ready to share. Always ready to share. Amen po ba? And then in verse 19, storing up for themselves what? Treasure of a good foundation for the future. Naalala niyo yung topic natin last week? Treasure of a good foundation for your future. Sabi nga ng Panginoon, gamitin mo yung ang itong unrighteous mammon para sa purpose ng kingdom of God so that magkaroon ka ng sa eternity. May tatanggap sa iyo sa eternity. Yes. At ang Panginoon na yan sinasabi. Sa halip na mag-amas tayo ng treasure dito, minsan ang mga tao nakikita ko ibang mayaman. Dahil nga yung insatiable desire sa puso nila, may kotse na sila, bibili pa silang another kotse, bibili uli ng kotse, may cellphone sila, bili pa sila kung ano yung bago, bili uli sila. Hindi na nila alam kung saan gagamitin yung salapi. Binulag na sila. Kasi ang nakikita lang nila, puro sarili na lang nila. Hindi na nila nakikita ang Diyos. That is meaninglessness. That is purposelessness.
You are out of purpose. You are out of meaning. So that they may take hold of that which is life indeed. Amen? Tatandaan ninyo, ang mga material possessions ay blessings ng Diyos. Huwag niyo po yang sasambahin. Don't forget, kung kayo po ay may tinatangkilik, never forget to be rich also in good works. Do not forget na kayo ay maging willing and ready to distribute, to share. At huwag kayong mag-focus doon sa amassing of material things. Understand the purpose of God, that we are just an steward of what we have possessed in this life. Amen? So tignan ninyo ang darkened mind ng isang ungodly man. Wala siyang makita. Wala siyang makitang Diyos. Puro sarili niya lang. Tignan ninyo. Then he spoke a parable to them, saying, the ground of a certain rich man yielded plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do, since I have no room to store my crops? So he said, I will do this. I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. And I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. Nakita nyo kung papaano mag-isip ang taong darkened ang pag-iisip? Bakit daw spirito? Walang space para sa Diyos. Punong-puno siya ng sarili niya. Obserbahan nyo sa kanyang soliloquy, no? Sa kanyang speech sa sarili niya, soliloquy ang tawag doon. Makikakita kayo ng 6 eyes, 5 na mice, and 4 I will. Okay. May naka-open po na microphone. Paki-close po ang inyong mga microphone. Naririnig po kayo. Okay, paki-mute po, brothers and sisters. Please. Para hindi po tayo makadistract sa pagtuturo. Tignan po ninyo. Ilang I ang makikita nyo sa kanyang statement? 6. Ilang may ang makikita nyo sa kanyang statement? 5. Ilang I will ang makikita mo sa kanyang statement? 4. Nakita nyo? Wala siyang nakitang Diyos. Hindi kasama yung kapwa niya. Hindi kasama yung purpose ng Panginoon. Puro sarili niya. And that is a very dangerous na statement. Okay? So ngayon mga kapatid, iyan po, ganyan po kadilim ang pag-iisip ng taong wala ang Diyos. Pag-iisip ng taong wala ang Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu Santo, tutulungan kang makakita eh. Tutulungan kang makita mo na ang Diyos ang higit mong kailangan. Ang Holy Spirit, ituturo niya sa iyo na gawin mong slave yung material possessions at ipagamit mo sa Panginoon. Yan ang gagawin ng taong nagtataglay ng Espiritu Santo. Ito, kitang-kita mo sa kanya, wala talaga ang Diyos eh. Devoid of the Holy Spirit. Ang buong akala niya, siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Parang alam na alam niya yung future. Parang sure na sure siya na bukas didilat pa mata niya. Ganyan kadilim ang pag-iisip. Ganyang-ganyang mag-isip ang taong walang Diyos. Hindi niya nakikita ang sarili niya na steward lamang ng Panginoon. Ni hindi man lang niya alam pasalamatan ng Diyos na pinagmulan ng lahat ng bagay na tinatangkilik niya. Sinabi sa may Bible yan sa may Proverbs, honor the Lord with your substance. Kilalanin mo siya. Parangalan mo siya. Amen po ba? So, this parable teaches us that material possessions will either
be a window through which we see God and His goodness, or the other way around. Ang possessions din ay maaaring maging mirror para makita natin yung kung sarili lang ba talaga natin. Okay? Tatandaan po natin, ang ungodly, wala po siyang makitang meaning of life. Wala siyang makitang purpose. Umiikot lang ang buhay niya sa kanyang sarili. Okay? Sabi po sa Deuteronomy, take care lest you forget the Lord your God by not keeping His commandments and His rules and His statutes which I command you today. Lest when you have eaten and are full and have built good houses and live in them, and when your herds and your flocks multiply, and your silver and gold is multiplied, and all that you have is multiplied, then your heart be lifted up, and you forget the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Mag-ingat kayo, kapatid. Kapag nagnanagana na kayo, bantayan nyo na ang puso ninyo. Pag dumadami na ang inyong ari-arian, pag lumalaki na ang bahay ninyo, dumadami na ang inyong sasakyan, bantayan mo, kapatid, ang puso mo. Huwag mo nga hayaang malip up yung puso mo, and you begin to forget God na nagpala sa iyo, na nagbigay sa iyo ng mga bagay na yan. So, in verse 17, sabi ng Panginoon, beware, lest you say in your heart, my power and my might, my hand have gotten me this wealth. And that is a very dangerous thing na mangyari sa iyo, kapatid. Nakakala mo ikaw na yon. Dahil ikaw ay masipag, dahil ikaw ay masinop, dahil ikaw ay matipid, dahil ikaw ay maabilidad, kaya kayo maman. Isang malaking pagkakamalian, kapatid. Verse 18, you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get that wealth. Amen? That He may confirm His covenant, that He swore to your fathers, as it is this day. But if you forget the Lord your God, and go after other gods, so nakita nyo, idolatry na siya, no? And serve them, and worship them, I solemnly warn you today, that you shall surely perish. Pag dumating ka na sa puntong ito, kapatid, at ito na yung sinasabi mo, tungkol sa iyong sarili, puro mine, pag iyon na ang lumalabas sa bibig mo, kapatid, that is the mark, the beginning, na ikaw ay magpe-perish na. You are about to perish. Be warned. Kaya nga ang warning ng Panginoon sa message na to, be on guard against all covetousness. Pumapasok yan. Ang greatest deception na pumapasok sa puso ng tao, na aakalain mo ang lahat ng tinatangkilik mo ay dahil sa efforts mo. Hindi mo nakita si God na nagbigay sa iyo ng lakas? Sino bang may-ari ng lupa? Sino bang may-ari ng araw? Sino bang may-ari ng hangin? Sino bang may-ari ng lahat ng tinatangkilik natin? Sino may-ari ng buhay natin? Nakakalimutan natin yun eh. Tapos sasabihin ng hangal ng mga unbelievers, there is no God. A total denial. That is foolishness. That is a grave mistake. It is very dangerous to forget God kung tayo ay nagtatagumpay sa buhay na ito. Wag na wag po ninyong gagawin yan, mga kapatid. This is not about building a bigger barn. Take note. This is not about the barns. It is about building a bigger barn to be all about himself, para sa kanya lang. Wala namang masama sa expansion ng property, wala namang masama sana sa expansion ng iyong business enterprise, wala pong masama doon.
Ang masama doon, yung wala na si God. Wala na yung purpose ng Panginoon. And you think that it's all about you. Yun na po yung delikadong stage. Amen? Kaya wag niyong kakalimutan, you always honor God, mga kapatid. Saan man kayo dalhin, ano man yung meron kayo ngayon, tatandaan nyo ang issue, hindi yung marami ka o kakaunti ang meron sa'yo. That is not the issue. The issue is the heart. Nasa saan ang puso mo? That is the underlying truth. Kung ano yung naglalaman sa puso mo. Yan ang mag-determine ng direction ng iyong kaluluwa. Amen? It's not wealth problem. It's covetousness. It is covetousness to ascribe to himself what belongs to God. Tatandaan po natin ang ating Diyos, ine-expect niya na i-recognize natin siya first and foremost. I-recognize natin siya na siya nagmamay-ari ng lahat ng meron sa atin. At anumang progress, anumang enrichment sa ating mga endeavors, you always honor God. Sabi nga ng Proverbs 3 verses 9 to 10, honor the Lord with your possessions and with the first fruit of all your increase. Alam niyo ba yung first fruit? The best part. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. That's the principle na over and over again na tinuturo ng Panginoon. Ang napagkatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan pa ng mas maraming bagay. That's the point. Pero yung hindi na pagkakatiwalaan sa kakarampot na bagay, aalisan pa ng Panginoon. Principle yan ng buhay na isinet ng Panginoon. So therefore, be reminded, brothers and sisters, that God expects us to be rich in good works, to be generous always, and always willing to share kung mayroong pangangailangan ang kaharian ng Diyos. Kasi siya ang nagbibigay sa atin ng lakas na managana. Amen? Ang greed is selfishness. Yan ay puro sarili niya lang ang nakikita niya. Okay? Kaya nga ang judgment ng Diyos sa kanya, but God said to him, fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? Saan mapupunta ngayon yung pinagkaipon-ipon mo? So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Foolishness. Itong taong ito na pinag-uusapan natin, mga kapatid, may parable, hindi po siya take note. Hindi po siya swindler. Hindi po siya rapist. Hindi po siya gambler. Hindi po siya murderer. Hindi po siya notorious gangster. Hindi po siya sindikato. He is a hard-working man. Dedicated sa kanyang trabaho. Business-minded. Pero bakit fool ang tawag sa kanya ng Diyos? Kasi wala ang Diyos sa kanyang puso. Kaya siya hangal. And how do you define foolishness? Mga kapatid, what is foolishness? Foolishness is not the absence of intelligence. It is the absence of wisdom. And wisdom and intelligence are not the same thing. Wisdom, take note, brothers and sisters, is a gift of God. Naalala nyo si Solomon? Ipinagkakaloob ng Diyos ang karunungan sa tulong ng banal na Espiritu. Ang presensya ng Espiritu Santo sa atin ay nagbibigay sa atin ng instruction na kapag ginawa mo yon, that is wisdom. Kunyari, inuudyukan ka ng Holy Spirit in the presence of temptation. Kunyari, merong umaakit sa'yo, ang Holy Spirit ipapram ka niya, wag mong gawin yan.
And pag ginawa mo yan, that is wisdom. Okay? So, tatandaan po natin, yan po ay galing sa, it is a gift of God, yung karunungan. Itong taong ito, wala siyang karunungan, kahangalan. Okay? Ang nasa kanya, kasi walang puwang ang Diyos sa kanyang puso. Ang totoong fear, ang totoong wisdom ay grounded sa fear of God. Sabi nga po ng Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen? So, it is grounded in the fear of the Lord and founded in the awareness that there is God. Amen? That is wisdom. Kahit na matalino ka kapatid, kahit ikaw ay meron kang academic excellence, kahit ikaw ay meron kang marami kang mga trophy, diplomas, PhD, and so on and so forth, kung wala kang fear of God, kung wala ang Diyos, you are full. Amen. Sapagkat sabi nga ng Psalms 14 verse 1, the fool says in his heart, there is no God. Yan po ang pinaka-bottom, pinaka-inner core ng unbelief. There is no God. Therefore, foolishness means godlessness. Okay? So, sabi nga ng Panginoon, so is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Tatandaan ninyo, ang totoong kayamanan ay si Christ. Ang kayamanan ng mundong ito, ang tawag ng Panginoon is unrighteous mammon. One day it will fail. Be wise in administering it. Amen? Tatandaan ninyo, one day we will give an account. Tulad ng sinabi po rito sa may Matthew 16 verse 26. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? Ano po ang kasagutan dyan? May alam po ba kayong sagot dyan? Ano ang what are you going to give in the place of that soul which you have lost? Absolutely nothing. Wala pong sagot. Kasi that is the greatest mistake, yung ma-forfeit mo yung soul mo. Tatandaan natin, we are talking of eternity. Ang buhay natin sa mundong ito is only temporal. Ang buhay natin di sa mundong ito compared sa eternity hindi wala nang kalendaryo, kapatid. Sa eternity hindi ka nagagamit ng orasan doon. Ang eternity cannot be measured. Sa mundong ito everything is measured. Kaya nga may orasan tayo, may kalendaryo tayo. Kaya nating bilangin kung hanggang ilan taon ng tao. Hanggang 100 years lang, sobra-sobra na yon. At I do believe wala nang gustong mabuhay sa inyo ng more than 100 years. Amen po ba? Kasi napakahirap na mabuhay ng ganung mga taon. So biro 100 years, compared mo sa eternity, if you are not wise, kung hindi ka sensible, ano yung mas paghahandaan mo? Mag-isip-isip kayo, kapatid. This man, he was in search of gaining the whole world. Without God. Without pleasing God. Without honoring God. And this is absolute foolishness in its core. Because he has forgotten his Creator, the true owner of everything he has. Nakalimutan niya na ang money ay wala itong kayang gawin in the face of death. It is totally futile. Pag siya ay namatay na.
Amen? So maging wise tayo mga kapatid. Uulitin ko, it is deceitfulness na isandal mo sa kayamanan mo ang iyong security o ang buhay mo. Ang maging sandigan ng iyong buhay ay ang kayamanan. That is deceitfulness. Okay? Sapagkat ang totoong security, ang totoong meaning of life ay si God. And let us be reminded once again that it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Amen? So, sabi nga sa may Ecclesiastes, the end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment, with every secret thing, whether good or evil. Amen po ba? I pray mga kapatid na nakatulong ngayong gabi yung ating napaka-sensitibong topic. Alam nyo ba ako, bihira akong magturo ng mga tungkol sa ganito sa church. Bihira akong magturo about tithes, bihira akong magturo sa church nan. Kasi mas nais ko na ituro na ang mga tao ay magkaroon ng takot sa Diyos. Makinig kayo na maigi mga kapatid. Think about this. Ponder the words of God deeply into your hearts. At sa ganon kayo pagpapalain ng Panginoon. Amen? So tayong lahat ay yumuko at tayo po'y manalangin. Ama, kami po'y nagpapasalamat sa gabing ito sapagkat muli, Panginoon, you allow the Holy Spirit to teach us. Lord, we fear you. Sapagkat ikaw lang aming buhay, Panginoon. Ikaw lang aming kinabukasan. Saan pa kami pupunta, Panginoon? Ikaw lang, O Diyos, ang aming portion sa buhay na ito. You are our great treasure. Father God, forgive your people, O God, kung sila man ay natrap ng foolishness na ito, O Lord God. Kung nakapture ang puso nila, O Lord God, ng idolatry. Father God, forgive their sins, O God. And help them overcome these things, O Lord God. Keep them away, O Lord God, from the power of greed and covetousness. Father God, be merciful unto us. Inaamin namin, Panginoon, we are insufficient by ourselves. We need you, O Lord God, every moment of our lives, every minute, every second of our lives. We need you. Because without you, we can do nothing. We are barren by ourselves, O Lord God, kung wala ang iyong banal na Espiritu. Lord, help us in our weaknesses. Deliver us from ourselves, O Lord God. Huwag mong hayaan na makapture ang aming puso, O Lord God, ng idolatry. Have mercy on us. Save us, O Lord God. For your name's sake, Father God. For your name's sake. Salamat po, Panginoong Diyos, sa gabing ito at sa bawat kaluluwang nakikinig. Pagpalain mo nawa sila, Panginoon, at nawa ang iyong salita ay manatili sa kanilang puso at sa tulong ng banal na Espiritu, ang mga salitang ito ay pumasok sa kaibuturan ng kanilang pagkatao. That they may fear you and serve you as long as they live. Thank you, Father God, sa gabing ito sa iyong pagtuturo. In Jesus' name, Amen. Okay, mga kapatid, paki-open po ang inyong mga camera. Tayo po ay magpi-picture taking. Please po, munting pakiusap ko lang po, no? Kasi napapansin ko yung ibang mga kapatid natin di nag-open ang camera. Para naman meron naman tayong archive, no? Makita natin sino-sino ba yung mga nakikinabang sa may Bible study na to. Kung kayo po, kapatid, ay nakikinabang sa may Bible study na ito, isang maliit na kahilingan lamang yung i-open mo ang iyong camera. Yun lang po ang iyong participation. At hindi po big deal yon, kapatid. Okay? So,
smile po, ano na po tayo, picture taking po tayo. Smile po. Okay, so marami po kasi tayo, so um, i-ano ko lang po ha, i-save ko lang po. Okay. Saglit lang po. Be patient with me. Okay, next. Next slides. Okay, paki-open po lahat. Yan. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Smile po. Okay, isa pa po ha. Saglit lang po. Marami po kasi tayo. Okay. Yan. Okay, smile po, smile. Yan. Yan, thank you po sa inyong pakikiisa. Pagpalain po kayo ng Panginoon at thank you po. At nandito yung aking hipag. Nakita po yung aking hipag, si Pastora Emma. Purihin ang Panginoon. So, salamat po sa inyong pakikinig at pakikisa sa pagtuturong ito. Nawa pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Joy, binibigay ko na po sa iyo ang mikropono. Amen. Purihin ng Diyos sa kanyang powerful message na muli kami naturuan, muli kami nagkaroon ng pagkaunawa. Marami na po kayo na itakal, Pastor, about the parables. Sufficient po yun para maringgan po namin na nabigyan kami ng pagkakataon para na yung maunawaan pa namin masikit ang calling namin, ang pananampalataya namin na mas maging malalim. Kaya nga tunay nga na kahit na nasasaktan kami, nariribok kami, tunay na napakasakit. So, sabi nga rito sa Hebreo, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas kaysa alimang tabak, na magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabaalak ng puso. Purihin ng Panginoon Diyos. Thank you, Lord, sa gabing ito. Meron po bang nais na mag-insight? Unahin po natin ang mga pastor. Pastor John, gusto mo pong mag-insight yung short. Andiyan ba si Pastor June? Marami pong pastor dito. Sila Sino pa po? Pastor Arman, si Pastor Manny. Yes po. Mag-unmute po. Sige po. Parang hindi po sayang oras natin. Naririnig niyo po ako? Amen? Amen po, Hello? Pastor. Hello. Andito kami ngayon. Kasalukuyan kami nasa aming hotel. Nagpapahinga kami. Bagaman maraming pagsubok ang ating pagdadaanan, ito ay kaloob ng Diyos at dapat nating lakaran at mapagtagumpayan. Baka isa ito sa mga pagsubok sa atin ng Panginoon upang mas lalo pang mapatibay ang ating pananampalataya. Sa ating po na pag-aralan, makikita po natin na ang lalaking ito, bagamat napakayaman niya, ay hangal siya. Bakit? Dahil itunuring niya na yung kayamanan na ipinagkaloob niya ay parang sa pamamagitan ng kanyang kalakasan o katalinuhan o abilidad. Kaya niya ito nakamtan. Kaya nga ang sabi niya, lahat ng sinasabi niya ay puro self-centered. Hindi mo lang natin nakakitaan ng pasasalamat sa Panginoong Yesus sa mga bagay na tinamasa niya, ni wala siyang balak na tumulong sa mga nangailangan, sa mga mahihirap, o kaya ay para sa gawain ng pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Sabi nga sa Proverbs 19 verse 17, He who is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him in what He has given. Kaya ang Panginoon nga po ang dapat natin na bigyan ng taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga ginagawa natin, sa lahat ng mga tinatangkilik natin. Marami nga mga mayayaman na pilantropo sila. Ang kaanuhan dito is yung kayamanan na pinapakawalan nila, baliwala, in the sense na hindi ito para sa kaluwalhatian o kalooban ng Diyos. Mayaman lang sila, ginagastos nila yung pera nila dahil sobrang yaman nila, pero walang katuturan ito sa harapan ng Diyos dahil nga ito ay hindi upang i-magnify ang Panginoon o hindi pang sariling
pangalan lang nila, yung mga nag-aano nga ng ibang ano nakalagay pa yung pangalan nila dun sa sa mga naipagawa nila na Pero sa atin, ang sinasabi nga ng Panginoon tulad nung senior ko nung last na natin na yung unjust steward na wherein money is a good servant but a bad master. Yeah. And the love of the money will lead us to destruction. Bakit good servant siya? Kapag yung pera, ikaw ang nagpapasunod doon sa pera na hawak-hawak mo na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, na wherein sa bawat gawain ng Panginoon o para sa may hirap na itinutulong mo o kung ano pa man na maka-Diyos na bagay na ginagawa natin. Ang sabi nga doon yung mga tinutulungan natin they will glorify God because of us, because of the blessings na na-share natin sa kanila. Yung blessing, ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi para, yes, matitikman natin ito. Wala namang blessing na hindi natin natikman Kaya lang, lahat ng blessing na ibinigay ng Panginoon, so that we will become a blessing to others. Ito ang isa sa mga hinahanap ng Panginoon And the more you give, ang sabi nga ng salita ng Diyos, the more you give na para sa gawain ng Panginoon o para sa kaluwalhatian niya, pinapalitan niya ito. Hindi mo uubos yung blessing na ibinibigay natin. Kaya nga yung good servant siya in the sense na ikaw na anak ng Diyos, ikaw na pinagkatiwalaan ng Diyos, ng mga perang ito, ginagamit mo siya para sa kaluwalhatian ng Panginoon. You do not hoard the money, hindi mo siya itinatago. Hindi yung pera ang nagiging master natin na pag sinabi mo, ay bibigay ko to sa gawain para sa ano. Hindi, sasabihin ng pera, wag, sayang ako, wag mo ako bigay doon. So makikita natin sa mundo nga yung mga tinatawag natin, kami ng mga tumador noon. Amen, sa mga tumador. Di ba kapag ka mga inuman o kung ano mga gifts kanya-kanya tayong patak-patak. Bakit kaya naman natin? Pagka nagkakatipon-tipon yung mga anak ng Diyos, minsan para may psoriasis of the pocket yung mga na hirap dumukot para sa gawain ng Panginoon. Hindi ganun ang gusto ng Panginoon. Yung hinahanap ko nga sa Deuteronomy chapter 8 na binanggit kanina ni Pastor. Kailangan pa ako mga kumuha ng concordance kanina. Kabilin-bilinan ng Panginoon na kapag tayo ay nasa lupang pangako na at nagtatamasa na ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin, huwag natin siyang kalilimutan. Huwag natin isa sa isip na kaya ako yumaman o kaya ganito ang buhay ko ngayon kasi sa abilidad ko. No. Kahit pa mayaman tayo, sa mata natin o sa mata ng tao, mayaman tayo. Kung tayo naman ay hindi mayaman sa paningin ng Diyos, ano tayo? True riches is spiritual. It is about the kingdom of God. It is about the triune God. Ito yung binanggit din kanina ni Pastor. True riches is spiritual. Ano naman ang maano natin kung ang kayamanan mo mapupunta lang sa wala. Kung ang kayamanan mo mapupunta lang sa ospital. Buti na lang may insurance ang aking anak. Salamat sa Diyos. Hindi kami masyado nagwo-worry, hindi because may insurance o makakaya namin bayaran ito, kung hindi dahil ang pagtitiwala namin ay nasa Panginoon. Amen. Maliit lamang na bagay itong sakit. Although malaking pera ang babayaran namin. Hindi po kami nangihingi ng abuloy o ano pa man kung hindi sinasabi lang namin katotohanan. Ang hirap po. Daig pa namin ang nasa ICU sa presyo per day. Pero praise God, siya ang bahala sa amin. Ang pagtitiwala lang namin ang pinaka-deposit namin na Kaya nga sa atin mga kapatid, darating ang araw husgahan na tayo ng Panginoon. Darating ang araw sisigilin tayo ng Panginoon sa lahat ng mga ginawa at sinalita natin, mabuti man ito o masama. Lahat tayo haharap sa judgment seat ng Panginoon. Ano ang maipipresenta natin sa kanila?
Ano ba ang sasabihin sa atin ng Panginoon? Welcome, my good and faithful servant. Enter in my joy. O tayo ay huhusgahan ng Panginoon na sabihin niya, masama at tamad na alipin, umalis ka sa aking harapan. Mamili po tayo mga kapatid. Saan po tayo pupunta kapag tayo ay humarap na sa Panginoon? Naluwalhati ba natin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salapin ay pinagkaloob sa atin para sa kaluwalhatian niya o sinarili natin ito? Pakatandaan po natin, meron po tayo isang pananagutan sa Panginoon, lalo na sa iglesia. Huwag daw natin kalilimutan yung mga mahihirap, yung mga widow, yung mga fatherless. Inahibilin ito sa atin ng Panginoon. Saan natin ginagamit ang kayamanan taglay-taglay natin ngayon? Sa kaluwalhatian ba ng Diyos o sa kaluwatian natin? Kaya nga mga kapatid, salamat sa pagtuturo ni Pastor Jess ay maraming mga kaluluwa ang nabubuksan. Maraming doktrina, maling doktrina ang nabubuwag. Precept by precept, tinuturuan tayo ng Panginoon. Revelation by revelation. Natututo tayo ngayon sa mga pag-aaral natin ito, yung mga bagay na hindi natin nauunawaan o hirap tayong unawain noon. Ngayon ay unti-unti nang binubuksan ng Panginoon sa atin. Nasa sa atin na mga kapatid kung tayo ay susunod o hindi sa kanyang mga tagubilin. Tignan niyo po yung malaki ang pagtitiwala sa Panginoon patungkol po sa riches. Dito po ako magwawakas. Ang sabi po dito sa Proverbs chapter 30, verse 7 to 9. Sabi niya dito, two things I request of you. Remove falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food allotted to me, lest I be full and deny you, and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and profane the name of my God. Ito po, noon, sa akin, nahamin ko, ang isa sa mga panalangin ko lagi, magkaroon ng maraming pera. Mga panalangin na malayo pa sa Panginoon, hindi pa nakakaalam ng kanyang mga salita. Pero ngayon, very, very thankful kami sa kung anuman ang ibinigay sa amin ng Panginoon. At nakikita namin, hindi nagkukulang ang Diyos. Sapat-sapat ang biyaya niya para sa amin. Sapat-sapat ang kahabagan niya sa amin. Sapat-sapat ang kahabagan niya at pag-ibig niya para sa amin at para sa atin lahat. Purihin ang Diyos at sa gabing ito, Lord God, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay namin, sa pagtuturo mo sa amin at sa pagpumulat ng aming spiritual eyes of understanding. Maraming salamat sa ginagamit mong lingkod mo, si Pastor Jess. Patuloy namin, O Lord God, na sustain mo lahat ng pangangailangan, lalong-lalo na ang pagpapatuloy ng Zoom study na ito, ng Bible study na ito, na mapalawig pa at makaabot pa ng maraming espiritu at mga kaluluwa na nagsasamba at maglilingkod sa iyo. Yun lamang po. Good night po at maraming salamat po. God bless po sa atin lahat. Amen. Amen. Si Pastor Manny. Nandito si Pastor Manny from USA. Ay, magandang umaga po, Pastor, kasi dito po ay madaling araw sa amin dito sa Amerika. Yung mensahe niyo po kanina, Pastor, patungkol sa Covetous Test, masasabi ko lang po dito na tayong mga believer, tayong nakapakinig ngayon, na we accept ang ating Panginoon Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas sa sovereignty niya, is that we believe that God provides. So, if God provides, di ba, para mawala sa covetous test, sa tanika ng covetous test, kailangan we should practice our tithing. Kasi pag nagtatithe po tayo, hindi ka maiipit sa covetous test eh. Kumikita ka ng 40,000 isang buwan, 4,000 ang tithes mo. Ang mag-o-offering ka, minsan kasi offering more than pa tithing eh. May mag-o-offer na 10,000, pero ang tithing mo 4,000. So, ganun po yun, no? So, sabihin, pag natututo po tayong, sa akin lang po ito, no? Kasi, nasabi ko lang po ito, kasi unang-una,
na sa edad ko pong ito, na ako po ay nasa 68 na, o 69, pero still God providing us. No? May trabaho pa rin ako dito. Biro mo, nagpa-part-time ako dito sa trabaho ito. Pero, sorry nga pala, last Sunday doon kasi pumanaw po isa namin pasyente dito eh. So, ang sa akin lang po, no, para po sa ating mga kapatiran na in order for us to be released at magkaroon po tayo ng peace of mind, magkaroon tayo ng peace of heart, ng joy of salvation, is that if we believe that God is sovereign po talaga, is that continuously po, no, mag-type po tayo. And I do believe the God, our Lord Jesus Christ, will provide everything. Hindi mo na kailangan humingi eh. Hindi ka na kailangan dumulog pa sa Diyos. Because God is a God giver. Siya mismo bibigay sa atin. Kahit saan ka magpunta, kahit saan ka lumakad, God will provide. Ang issue lang dito, we must be subject to His sovereignty. Mag-type po tayo. Yun lang. Amen. Sa purihin ng Panginoon. Request naman natin si Pastor Robert Borac from Rojas City. Pastor Robert Borac. Siguro naka-off na. Okay, Sister Joy. Naka-unmute po si Pastor Emma po. Hipag ko yan si Magandang gabi po, Pastora Emma from Las Piñas. I'm so blessed. Kanina hirapan ako pumasok sa Zoom eh. Dahil ng isang linggo pa po nag-invite si Pastor Jess na umatin dito. Ngayon sabi ko parang nawendang ako. I'm so blessed po sa message ng Panginoon. Talaga we need to guard our heart. All issues sa buhay natin in one's life is yung puso. Bakit nagkakaroon po ng covetousness pag marumi ang puso? So ang blessing po, yun po ay automatic na from God. Ito man spiritual, material, financial, yan po ay pag ikay naglingkod, naging tapat sa Panginoon, be-bless ka ni Lord. At tandaan po natin ang blessing ng Panginoon ay lagi may purpose. May purpose yan. Hindi ka pagbibigyan ng Panginoon na para sa pansarili mo. Kundi pag binigyan ka, binless ka ng Panginoon, may purpose po. So tayo po, ang tawag po sa atin sa Bible is steward or manager. Tayo pa ay binigyan ni Lord ng kanya-kanyang blessing to manage. Ito man ay talent, ito man ay material, ito man ay financial. Yan po ay ibinigay sa atin for us to manage. So, ang kailangan po lang natin, pag tayo ay binless ng Panginoon, any kind of blessing, yung puso lang po. Puso ang babantayan. Kasi lahat ng issue sa buhay natin, nagsisimula sa puso. Bakit po nagkakaroon ng covetousness? Because walang contentment. Kung ano ibigay ni Lord sa iyo, be thankful. Maging kontento ka. Matuto kang i-manage. At ang purpose po ng blessing sa atin, para hindi maiwasan ang covetousness. Ang sabi po ng Bible, in the book of 2 Corinthians chapter 9, verse 6, remember that the person who 10, and God who supplies seed for the sower and bread to eat will also supply you with all the seed you need and will make it grow and produce a rich harvest from your generosity. Lahat po, ang Diyos po ang nagbibigay ng binhing ihasik. Yung blessing po ay binhi na ihasik natin. And what is the purpose of that? Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. Ito po ay material, financial, or whatever it is, para lalo kayong makatulong sa marami. God bless us to be a blessing for others, to be a channel of blessing para sa iba. Sa gayoy dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin sa kanila. Alam niyo po ba, magandang gamitin ang blessing natin o yung kayamanan o whatever sa pagtulong sa kapwa. Kasi diyan nagsisimula ang tao matutong magpasalamat sa Diyos. And then ang sabi po sa bandang huli ng Bible, kapag tayo po ay nakita natin ang
ang purpose ng ng blessing, pagbe-bless ng Lord sa atin. Sabi ng Bible, maraming mananalangin sa Diyos dahil sa kaloob ng Diyos sa atin. Kumbaga maraming magpapasalamat, maraming mananalangin, maraming mag-glorify. At tayo po, maganda pong maging attitude natin. Pag tayo po ay tumulong, glory to God. Yan po ang pagbabantay. Ano man meron tayo sa sabi mo ng Biblia, ang nais, ang sino man gustong magmalaki, isa lang ipagmamalaki niya na nakilala niya si Kristo sa buhay niya. Everything we have, lahat po ng bagay na meron tayo is hindi galing sa atin. Ito po ay biyayang kaloob ng Panginoon. Ito man ay anointing, ito man ay talent. Yun nga po sabi ko kanina, lahat po ng yan ay galing sa Panginoon. Kaya kung nais nating magbalaki, kasi yan po yung nagiging root yung alin, yung pag tayo masyado ng materialistic, nagiging root yan ng ng pagiging masyadong mayabang na, nagmamalaki na masyado ng iba na, yan po nag-iiba ugali, not money, hindi dahil sa pera, kundi yung pagmamahal. Yung sobrang ka na sa pera, attach ka na. Sabi po ng Bible, kung ibig magmampuri nino man, ang Panginoon ang kanyang ipagmampuri. So maganda sa atin, pag tayo ay tumulong sa kapwa, tayo ay binless ng Panginoon, laging ibubuk ang bibig natin, biyaya ng Diyos yan sa akin. Ito ay biyaya ng Diyos sapagkat sabi ng Bible, ang pinararangalan ng Diyos ay ang mga taong karapat-dapat sa kanyang kalooban, hindi ang pumupuri sa sarili. Magandang glory to God, that glory to me. Kasi bakit po? Yun po ang danger. Kaya we need to guard our heart. Na huwag tayo magmamayabang. Ano mang achievement ang marating natin, even sa preaching or sa giving, maganda yung eto ka, mababa ka, Lord, lahat ng ito, it is not by might nor by power. Hindi yan, but by the Spirit of the living God. Dahil ginagawa ko to dahil sa tulong at biyaya ng Diyos. At na makita ninyo, hindi problema ang blessing. Pag marunong kang magbalik ng ng glory sa Diyos, lalo kang ibibless ni Lord. Kasi bakit? Mabuti kang katiwala at marunong kang mag-manage. Hindi mo ginamit sa pansarili mong kalayawan, kundi yung purpose ng blessing, yung purpose ng money or whatever it is, ginamit mo. Kung Lord, ano purpose nito? Ano ang plano mo? Na meron, bakit mo ko binigyan ng ganito? Pag nilakaran mo ang plano ng Diyos o purpose ng Diyos sa blessing na meron ka ngayon, sinasabi ko sa iyo, diyan nagsisimula yung dumaloy ang pagpapala. Kasi yan po ang sinabi ng 2 Corinthians. Ang purpose niyan para marami tayong matulungan, maging channel of blessing tayo. So napakaganda po ng message kanina, lalo na yung sinabi ni Pastor Jess na covetousness. Marami pong baksak na pastor yan. Even dito po sa Las Piñas. Dito po buhay pa po yung asawa ko, yung kuya niya. Marami pong nag-aalok sa amin na pastor, mag-join ka sa networking. Pastor, dito yayaman ka. Dito, pastor, magkakakotse ka. Dito, pastor, puro pera, puro pera. Sabi namin, nag-usap kami mag-asawa. Sabi ko, bakit ka ba nag-resign sa trabaho? Di ba para maglingkod sa Panginoon? Ngayon, kung babalik ka rin lang naman sa ganyan, magne-networking tayo, edi bumalik ka na lang sa trabaho mo. What is the purpose na nag-resign ka? Kasi sabi po ni Haring David, mula pagkabata hanggang sa ako ay tumanda, wala akong nakita na naglingkod sa Diyos o anak ng Diyos na namalimos o nanghingi ng tinapay o sa ibang salin, naging hampas lupa. Ang Diyos natin ay patuloy na nagpo-provide. Basta tayo lang, tuloy lang, lingkod lang sa Panginoon. At lagi kong sinasabi, even in my preaching, guard your heart, ingatan yung puso nyo. Kasi bakit? Magiging mabuting ang katiwala. Sabi ng Bible, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kung mapagkakatiwalaan sa pag-aari ng iba, bibigyan ka ni Lord ng sarili mong pag-aari. Kung dito pa lang sa mundo, hindi ka na mapagkakatiwalaan sa mga bagay dito sa mundo, paano ka pa bibigyan ni Lord o pagkakatiwalaan ni Lord ng mga spiritual gifts?
Nakita po natin. So, I'm so blessed. Salamat, Pastor Jess. Parang naalala ko kuya mo kasi ganyan magturo. Talagang, talagang, ang tawag dito, karning-karne. Kaya sabi ko, hawak ko yung picture ni kuya mo, sabi ko, walang pagkakaiba. At lahat ng po yan ay biyaya ng Diyos. To God be all the glory at magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Glory to God sa buhay mo, Pastor Emma. Amen po. Dadako na po tayo sa closing prayer. Available pa si Sister Shirley Kasupanan? Sister Shirley, andyan po ba kayo? Amen. Pastor Art? Yes. Closing prayer po. Amen. Thank I you po. prepare. You are response. Natutuwa ako sa turo ni Pastor Jess. Tama-tama. No? Kasi hindi ko nababanggitin ito. Nag-usap kami, nasa abroad pa siya. Sabi ko sa kanya, kasi yung mami ko matagal sa Kuwait. No? Sabi niya kasi yung cellphone ko, una nanakaw, no? Sa pangam dito lahat. Sa subdivision namin, no, hindi naman sa ibang turo. No? Kahapon, dito naman sa kabilang nanakaw. Lahat ako nanakawan na. Kami na nakawan na ng cellphone at isang laptop. Yung gamit ng misis ko sa pagtuturo. Ngayon, sabi ko lang sa kanya, may mura dyan, ganyan. Kasi nag-ano ko sa kanya. Kasi alam ko. Sabi, tatanong ko kay Pastor Jess, tama bang sabihin ng isang lingkod ng Diyos na walang sinasabi sa akin ng Panginoon para gawin ko ito? Yung pagbibigay. Lingkod siya ng Diyos. Wala kasi sinabing ganito eh. Parang ganon. Kailangan pa bang sabihin sa iyo ng Diyos na tumulong ka sa iyong kapatid? No. Kailangan pa ba yun? Kailangan mo pa marinig sa tainga mo na tumulong ka sa iyong kapatid? O nababasa na yun sa Biblia, hindi ba? Kailangan talaga, Pastor Jesse, yun ang sabi niya eh. Nakamute kayo. Pastor, nakamute po kayo. Nakamute ka, Pastor? Sufficient na po ang words of God. Naisulat na yung mga dapat isulat. Wala nang kailangang idagdag. Ang mga tao na lang ay nire-require na lang sila ng Panginoon na mag-submit sa mga written words of God. Sufficient na po yun. Yes, that's true. No? Dahil yung covetousness, talagang yan ang gamit ng kaway sa ating buhay. Tama yon, yung mayaman. Walang mayaman mahirap dyan. Kapag ikaw ay sakim at wala kang pagpapahalaga sa iyong kapwa, na yan ang inutos ng Diyos. Honor your God. Love your God. Hindi mo naman nakikita ang Diyos. Di ba? Sinong mamahalin mo? Tinuro na nga, pati kaaway. Tapos hintayin mo pa, sabihin natin na ganito. No. Kaya salamat, Pastor Jess. Pinapahatin ko siya dito. Sabi ko, sakto. Kasi kahapon, galing ako doon sa isang aming meeting sa Intelligence Security Defense ng mga Harley Capan. No, ako po isang napili kasabilang rebelding sundalo, sundalo ng Panginoon. At ito ay very confidential. No, wala nang confidential. At isa ako napili sa mga guardians, sa grupo ng mga rebelding sundalo kasama ko before na akiting sila magbalik loob sa Panginoon at mabantayan ang yaman ng ating kalikasan. At natutuwa naman ako, no? Nabigyan tayo ng certification as intelligence security defense ng ating bansa. Sakop na po ang lahat nito. Isa ako sa isa sa mga inatasan na umawak ng grupo ng mga guardians, samahan ng guardians. Dalawa lang po kami, Eagles, samahan at saka ako po yung sa grupo ng guardians, ang isa sa commander. Or pagdating ko po dito sa Alabang, saktong formation ng mga SWAT. Nilampasan ko na. Sabi ng Panginoon, bumalik ka. Bigyan mo sila ng panahon. Ipag-pray mo lang sila bago sila gumawa ng trabaho nila. Diyan sa Alabang, yung mga polis na SWAT. Ko, Lord, uwi na ako. Bumalik ka. Pasakay na ako sa van.
Sabi ko doon sa naniningil ng van, sa bayad sa van. Sandali lang bro ha. Sandali lang. Bigyan mo lang ako ng 3 minuto. O sige sir. Tapat nila yun doon. Sakto nandun yung team leader. Sabi ko sa kanila, ako sige na yun, nagpakilala ako naka-uniforme. Nakita ko yung nila. Nakita ko. Ay salamat. Kasi alam niyo ang trabaho ng SWAT panggabi sila. Delikado. Naka-display sila. Talagang sila susuong. Iba pa yung special ang trabaho nila. Kapag may hostage taking, may kanyang crisis, may mga terrorist, silang unang sasagupa. Sinabi ko lang sa kanila, give me a 2 or 1 minutes to pray. Pag-pray kayo. At una, sa Matthew, seek ye first. Unahin natin ang Panginoon bago tayo gumalaw. Alam naman natin yan, I'm former intelligence officer, I'm sergeant of arms constabulary. Pero sabi ko mukhang bata pa ako tingnan, pero unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Sabi ko sa kanila, bago tayo gumalaw, upang gabayan tayo ng Banal na Espiritu. Nakita ko talaga, sabi, magtatanong pa sana yung hepe, ba't bigla ka dumating? Wala kang pasabi. Ang dilim din. Sabi ko, sige sir, pastor, panatan mo. Sabi ko, okay ito ha. Madalit salita na i-deliver natin ang pag-pray sila, pati kanilang trabaho, pamilya. Yun naman ang tungkulin natin. Yun ang sa tinawag ako sa kapulisan. At matagal akong tumigil, gawa nga ng aking anak ay ginawa ng hindi maganda ng kapulisan. Dito mismo sa aking tuturuan sa Laguna. Awa naman Diyos, nanalo kami sa kaso, nakalaya ng anak ko. At tuloy-tuloy na, magtutuloy-tuloy na kahit maliit itong area, tinuloy ko na yung service namin sa mga pamilya ko ulit. Mag-added kasi na-stagnant ako sa totoo lang. Parang sabi kasi, masakit kasi sa totoo naman. Nagtuturo ka sa amin, tapos ang kaso ng anak mo, droga. Diba? Ginagamit ng kaaway yun yung sitwasyon ko. So I pray to the Lord, ano ba, titigil na ako Lord? Hindi, magpatuloy ka. Lalabas ang katotohanan. Kaya isang araw po, papasalamat ako sa inyong mga panalangin. Sumungaw yung anak ko dyan. Nanalo tayo sa kaso. Kasi hindi ko na siya dinadalaw sa kulungan. Yung panunumbat sa akin ng mga kapulisan at saka mga tinuturuan kong BGMP. Tuturo ka rito yung anak mo. Ganyan ang kaaway. Isa lang ang binato ko sa kanila. Bakit si Job? Hinayaan ng Diyos na subukin ni Satanas. Namatay lahat ng kanyang anak. Araw-gabi nagsasaya. Ibig sabihin mo, kasalanan ko yan. Kapangyarihan ng Diyos ang makikita nyo, lalabas ang katotohanan. Lumabas mo ang katotohanan. That's why, sinuot ko ulit yung uniforme ko at ang una kong ministry ulit na nangyari pag ko, dyan sa Alabang. Ano mang meron tayo, ano mang wala tayo, pinahintulot yan ng Diyos. At dapat gamitin natin sa mabubuting patotoo para sa Panginoon. Para lumabas ang kapangyarihan ng Diyos. Huwag tayong maramot sa panahon, huwag tayong maramot sa panlalita, huwag tayong maramot lalo na sa panlalapi. At iwasan natin ang lahat ng uri ng kasakiman at pumasok sa puso natin ang salapi at kapangyarihan. Mapapahamak po tayo. Maraming salamat po. Salamat po, Pastor Jess, sa inyong buhay. To God be the glory. God be sa all. Amen. Amen. Panalangin Pastor Art, nandiyan na pala si Sir Lee Kasupana. Pwedeng bigay natin sa kanya na siya closing prayer. Amen. Thank you po. Amen. Thank you po. Hindi po nahirapan po pumindot ng kanina, mikropono. Pero bago po ako mag-lead ng ating closing prayer, nais ko rin po sana na bigyan niyo ako ng kahit konting pagkakataon na salamatan din po ang Panginoon sa buhay na pinagkaloob po sa ating mga Pastor Jess sa patuloy na pagbibigay po ng talento at lalo na po ang pagbabahagi niya po sa atin at salamat din po sa talento na binibigay sa atin ni Lord na naunawaan po natin, binibigyan po tayo ng talento upang maunawaan din po natin yung mensahe na pinaabot sa atin sa pamamagitan din po ni Pastor Jess. Kaya purihin po ang Panginoon. Tunay naman po na tulad po ng turo ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians is matuto po tayong magpasalamat sa Panginoon
sa mabuti man yan, hindi. At patuloy po, tagi po natin siyang i-acknowledge. Nakakatanggap man po tayo ng mga pagpapala o pagpapaluman, kung pagpapalaman, pasalamatan po hindi lang po sa pagpapala natin sa pinasalamatan, kundi sa pagpapalo niya rin po sa atin dahil alam po natin na kaya po tayo pinapalo ni Lord, pinapaalalahanan kasi mahal po niya tayo. Kaya yun po yung sa akin at napakabuti po talaga ng ating Panginoon sa buhay po natin, even na mga may dumadaan po sa atin mga struggle sa buhay po natin. Lagi po siya nagpapaalala at lagi po niyang pinapaalala yung kabutihan niya at yung mga pangako niya. Kaya marapat lang po tayo na tayo naman po na tagapakinig is hindi lang po yung tagapakinig lang, bagkus tayo po magsagawa din at laging pasalamatan po ang ating Panginoon sa lahat dahil ang lahat po ay galing po sa ating Panginoon. Kaya maraming pong salamat, Pastor Jess. Sige po, tayo po ay magwakas sa panalangin. Aming dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac. Maraming pong salamat, Panginoon, at muli kami na yung binigyan ng kapahayagan ng iyong salita at tunay na ang nararapat sa iyo po ang papuri at pasasalamat at lalo na po ang lagi ikaw ang amayak knowledge po namin dahil sa inyo po galing ang lahat ng ito, Panginoon. Kaya hingi rin po kami ng kapatawaran minsan tatangay po kami ng inuuna namin yung pasasalamat sa tao. Pero dapat po talaga unahin kang pasalamatan dahil hindi po nila magagawa yung kabutihan na yon kundi sa tulong at sa habag mo po sa mga bawat, lalo na po sa mga tumutulong sa amin. Kaya maraming salamat po, Lord. Bendisyonan niyo po ang bawat isa sa amin. May mga kasama yan po namin mga pastors at ganun din po ang aming kapatid na Sister Joy na lagi niyo po kasama sa gawain na to. Nawa po, hindi lang po ito ang huli po nating pagkita-kita ato ng mga pagkakataon na kapag-aralan ng iyong salita, Panginoon, ay bagkus ito'y panghabang buhay, habang po kami nabubuhay, Panginoon, upang hindi po kami malis ng landas at kami sa patuloy na magtiwala, ipagkatiwala ng lahat ng sa amin. Kaya maraming pong salamat, Panginoon. Salamat po sa mga naging mga answered prayers po namin at maging sa mga susunod pa, Panginoon. Ikaw pa rin po ang aming Diyos, nag-iisang Diyos na buhay. Ikaw pa rin po ang aming Diyos amang hindi nagbabago kailanman, na patuloy mo po kaming minamahal, Mama. Kaya maraming pong salamat, Lord. Salamat din po sa mga kagalingan na pinagkaloob mo po sa amin. Kaya maraming pong salamat, Lord, sa gabing ito at sa oras na buong ito. Kasama ko ang aking mga kapatid sa gawain na ito. Pagpalain po ang bawat isa at sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Hindi po namin ang iyong bendisyon para sa bawat isa sa aming Panginoon. Kaya maraming pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen po. God bless everyone. God bless Sister Shirley. Complete healing. Amen po. Good night po. God bless po. All of us. God bless us all. God bless us all po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good night. God bless us all. Maraming salamat po ulit, Pastor Jess. At sa lahat ng pastors. Salamat po sa inyong pagdalo. Thank you po, Pastor Jess. Salamat po. God bless you po. So, sa 2025 na po ulit tayo makikita-kita. God bless you all po.